Grabe talaga. Masabi ko talagang grabe ha, grabe. Grabe parang. Basta masabi ko tong ganitong salita na pambungad pa lang kasi ito yung nakita ko lang dito kasi di ko to napanood sa mainstream media kasi na mayroon palang isa rin na ahensya sa gobyerno na balak kunin yung ano nila, yung pondo. Bukod sa PhilHealth na sobrang controversial ngayon, itong PDIC. Itong PDIC, ito yung insurance sa mga magdideposit tayo sa bangko. Halimbawa, yung pera natin ay umabot ng 500,000 is insured na sa bangko. Just in case na ma-bankrupt ang bangko, at least yung pera mo na umabot ng 500,000 or more, pwede kang makaklaim sa insurance mo. So, ito yun pala. Ang ginawa nila ngayon, dahil natabunan tong issue na to sa PDIC, palagi ko nakuha na to ng DOF or Department of Finance. Palagay ko, itong nangyari ngayon, ginawa nilang pangtapal tong impeachment ni Sara Duterte, itong budget ngayon na di pa napirmahan, ito yun. Para unti-unti nila, yung kabilang kamay nila, ito na yung kinukuha nila itong PDIC. So alam niyo kung magkano ang kanilang kukunin sa PDIC? Nasa 117 billion pesos. Ang laki. Mas malaki ito sa PhilHealth nga nakuha na nila na nalipat na yung nakuha na nilang pera na nalipat na sa treasury na doon na nila nilagay para doon yun sa mga project na wala pang pundo. So yan ang gagawin daw nila. So nagkaroon ng kaso nga yun doon sa Supreme Court. So hindi natuloy na pagkuha lahat ng pera. So para makita nyo yung sinasabi nito, itong si napanood ko to siya itong video niya ni Hopeful Horizons. Tama ba yung tama ba yung pagka-pronounce ko? Tama. Hopeful Horizons. Ma'am, pahiram mo ng video mo para ikalat natin tong nakuha mong information. Napaka-informative kasi nito kaya kinuha ko. Ipasok ko muna tong video na to para mapanood sa iba. Ang Department of Finance ay iniulat na nag-transfer ng 117 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Ang halagang ito ay higit na mas malaki kaysa sa 60 billion na kinuha mula sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na kasalukuyang may temporary restraining order mula sa Supreme Court. Ang PDIC, ang tagapangalaga ng mga deposits sa lokal na bangko, na may garantiyang hanggang 500,000 bawat depositor kung sakaling mabankrupt ang isang bangko. Ayon sa mga eksperto, nangangailangan ang PDIC ng humigit kumulang 215 billion upang mapanatili ang 5.5% ng kabuuang deposit sa bangko at masigurong protektado ang lahat ng depositors. Ngunit matapos tanggalan ng 117 billion, 55% ng pondo nito ang nawala na nagdulot ng pangamba sa kakayahan nitong magbigay ng proteksyon. Ayon sa isang banker, kung 117 billion ang nawala, paano nila masasabing hindi ito makakaapekto sa kumpiyansa ng mga depositors? Samantala, kinwestiyon ni dating Budget Undersecretary Cesar Suzara ang desisyon ng pamahalaan. Anya, ang ganitong sistema ng pagkuha ng pondo mula sa mga government-owned and controlled corporations o mga GOCCs ay nagpapahina sa kakayahan ng mga ahensyang ito na tuparin ang kanilang mandato. Dagdag pa niya, lumulobo ang unprogrammed funds sa yearly budget na siyang nag-udyok sa gobyerno na maghanap ng pondo mula sa mga hindi nagamit na alokasyon. Sinabi rin ni Suzara na ang ganitong practice ay mas malubha pa kaysa sa unang version ng Maharlika Investment Fund dahil binibigyan nito ng blanket authority ang gobyerno na kunan ng pondo ang anumang GOCC na hindi agad natagamit ang kanilang budget. Sa ganitong kalakaran, posibleng magpatuloy ang paglipat ng pondo mula sa mga GOCCs patungo sa unprogrammed appropriations, lalo na habang malapit na ang 2025 elections.
Samantala, iminungkahi ng economic managers ang 6.35 trillion pesos na pambansang budget para sa 2025 na 10% ang itinaas mula 2024. Ang mungkahi ng Quadcom na pakakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga impeachment cases laban kay Vice President Sara Duterte ay pawang mga smokescreen o panglihis lamang sa mga budget issues tulad nito. Kaya kinakailangan ng taong bayan na magmasid at maging updated sa mga developments ng 2025 budget na aprobahan na ng Pangulong Marcos anumang araw mula ngayon. Di ba ang nasabi doon na mayroon siyang, ang galing nito ang galing niya to ng babae na to na ni Madam na mag-explain bakit kinuha tong 117 billion. So, ganun na lang ang ginawa nitong gobyerno ngayon na parang ibang tactics nila ngayon Tama, tactics kasi iba-iba yung ginagawa nila. May impeachment ni si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte. Ito yung PhilHealth. Ito yung sa mga budget ngayon na hindi pa napirmahan. Antayin pa daw hanggang December 30. Mapirmahan na daw to. So, ang ginawa nila ngayon is parang diversion na para hindi mapansin sa taong bayan na ito yung gagawin nila. Kaya ayaw nila na magiging presidente si VP Sara kasi pag ito magiging presidente ito siya, alam niyo mangyari, mahalong ka to lahat. Bakit nawala tong mga to? Sobra grabe na talaga ngayon ang ginagawa nilang sa pera ng taong bayan. Yung pangulimbat na talaga kasi itong PhilHealth, PDIC, tapos yung mga insertion sa mga budget, grabe na sa kurap talaga itong gobyerno natin ngayon. Tapos hindi nga ito naibalita sa mga mainstream media. Bakit ang mainstream media hindi talaga naglalabas ng mga balita ng ganito? Dapat man lang maglabas na sila kasi para sa taong bayan to Kung hindi makauna ang mga vlogger, pag hindi mag-viral sa mga nagbablog, tsaka nila ilabas sa mga mainstream media. Pero pag hindi nag-viral yan, pabayaan lang nila yan. Ito, mas gusto ko to gawa ng reaction kasi ang dami kasi nitong maapektuhan ito. Okay lang sa yung mga hindi nagdi-deposit. Paano yung mga OFW? Paano yung mga kunting mga negosyo lang na nag-iimpok din sa bangko? Kailangan nila itago yung pera sa bangko kasi alam naman natin ngayon kung mag-invest ka na sa mga investment dyan, di ka sigurado, di ipasok mo muna sa bangko, itago mo muna sa bangko. Paano kung ang bangko mo biglang nag-bankrupt tapos yung pera mo nandoon sa kanila? Paano kung di ka bayaran? Dahil sabihin ng bangko, wala kaming pera kasi ang pera kinuha ng gobyerno. Ang gobyerno natin ngayon, sobra-sobra na talaga yung mga pera na para lang nakaano lang yan dyan, na parang just in case ba, magamit yan. Pinagkukuha. Yung yung reserve gold natin, bininta din. Saan kaya mapunta ang mga pera natin ngayon? Ito, pinaka-worst to ngayon kasi 2025 election, mas lalo to sa sunod na election, 2028. Ano kayang mga gagawin nito sa gobyerno na to? Ngayon, mga congressman, mga senador ang nito, ang nangangailangan ng pera, isa sunod. Presidential election yan. Ulit na naman mga senador, ulit na naman mga congressman. Tapos, ang masama niyan, mas pinaghandaan nila yan kung ano talagang pera gagamitin dyan. Ngayon nga lang yung mga tulay dyan na bumagsak, hindi pa pinaayos. Mga kalsadang sira, temporary lang muna. Mga tulay dyan na mga pwede pang daanan na pwede temporary. Sige, temporary lang muna yan. Walang pera Nakita natin itong PDIC, 117 billion. Ang laking pera to. Plus ito pa yung idagdag nila tong sa PhilHealth. Tapos walang kasiguraduan kung saan nila to ilagak tong pera na to. Tapos mayroong mga malalaking project na dapat punduhan ng gobyerno, hindi pinunduhan. Gaya nitong sa Mindanao Railways, walang pundo.
Mayroon pang iba nitong mga malalaking infrastructure na hindi pinunduhan itong administrasyon na to kasi walang pera. Sinigurado nila dito sa DPWH. Kasi ang DPWH, pang ano lang yan pang tapal lang yan, kunyari na yung pera na yan na pinasok sa DPWH galing sa mga congressman, mga senador, sila mismong kukuha niyan, gagastusin nila itong darating na eleksyon. Ganon ka-kurap ang ating gobyerno ngayon. Sobra na talaga. Di ko ma-imagine nito mga nakapaligid sa ating presidente kung bakit ganun na lang talaga. Pera doon, pera doon. Parang na lang tubig yung paggastos sila sa pera na tagas na lang, na walang, hindi mo mapigilan. Dahil to sa pag-ayuda na ginagawa nilang ayuda. Yan, matawag na nga ni Amy Marcos sa Pilipinas ngayon. Ayuda Nation. Imagine man naman yung Ayuda Nation na yan. Yung AKAP na yan, napaka-controversial ngayon. May purpose na nga sila, hindi pa nila maano yan. Nagbawas nga daw ng budget yan ang purpose. Di ko maintindihan kung anong diskarte talaga ang ginagawa ngayon sa ating gobyerno. Napaka walang hiya na talaga ang namumuno sa atin ngayon. Si Presidente Bongbong Marcos, di ko alam kung paano nakapaligid sa kanya na hindi man lang pumalag dyan, na hindi natin pwede gawin to kasi halata na sobra Kung hindi tayo iimik nito, sinong iimik pa? Kasi yung mga ibang tao ngayon, kahit na agrabyado na tayong mga Pilipino, mayroon pa rin ang daming gusto magtanggol sa Pangulo. Yung mga vlogger nga iba dyan makapagtanggol kay Bongbong Marcos, wagas. Walang pakialam din sa mga taong naghirap na ngayon.